Usahay, abi na ito atong pamaagi, maayo. Abi na ito atong pamaagi, murag sakto na, tama na. Muna atong ginapara itong mga galingon, more than sa Ginoo. Pero ako sunahan di ay, ma-realize ni mo balik yun ko. Tama yun ang Diyos. Kung mga iso, usahay sa kinabuhi, ano ang problema maabot? Wrong decision. Wrong decision. Ay mga tayo, atong nakita sa atong mga na-experience, ang atong kinabuhi, atong ginapalo more than sa Diyos. Nakakay plano sa itong kinabuhi, mga gatuman ni mo, timan ina, dili pa na karon makita ang resulta. Ang resulta na in the next day, in the next year, in the next month, o makaingon ka, mali giday ko, tama giday Ginoo. Muna ay challenge everybody, don't follow your will. Follow God's will. Amen. Kabalo man ko, tama imong plano. Kabalo ko, maayo imong plano. Pero ang pangutan na, hangtod asa man taman. Hangtod asa taman. Usahay mo dapat mong nahuna, makaingon ka nga, tama ko. Makaingon ka nga, mauni para na ko, no, dili. Isipon nimo nga kay Dios. Ang Ginoo dapat imong tumanon kung unsa ang iyong plano para nimo. There are a lot of people today that struggle. Why not? Why? Because of wrong decision. Especially in problems. I give a statement to you this morning. Don't make a major decision when you are in trouble. Ayaw paghimo og major na desisyon kung naa pa ka sa problema. Kaya kung naa ka sa problema, mo decide ka og mga major decision, it will be destroy your family, it will destroy your children, o kabalo ka anak, kung imo na tumanon, di ni mo na mahimong panalangin sa mong kinamit. Kaya naman, later in life, mo resulta gina. Ayaw isipa nga nag-decide ka karon nga walay resulta. In every decision igsoon na resulta. Mo abito na, kung mo decide ka nga mo follow ka sa Ginoo, ang resulta ana maayo-ayo. Kaya naman, His way is perfect. Ang pamaagi sa Ginoo perfect. Ang atong plano pakyas kay ni, kaya naman ang atong makita ang naraman dire. Ang imong plano, ang imong gitawag nga unahuna, naaraman dire sa mauna ang imong plano nara pura dire. Why not mo-follow ka sa plano sa Ginoo? Kaya ang Ginoo naa sa langit, kabalo siya kung unsay ugma nimo. Ang makit-an mo kunin mo karon lang eh. Ang karon lang, malipay ko ani, mag-enjoy ko ani, pero ugma unsa matabo? Duga ang pamilya. Ang imong anak nagka-problema. Nanagko maunsa man. Wala. Kaya man, kaya ang imong ginauna ang karon lang man. Why not igsuon sa kinabuhi kang mabuntag while the preaching of thy word? Isipon yun nato nga mutuon ba? O di lang ta mutuon, i-apply. Problema ako sa kaswanan, may kita mutuon ka dire, kung abot sa balay, mo na magyapon ka. Wala mo kay application. Mo na ang imong problema, kabalik-balik lang, katuyok-tuyok lang, kaya naman, wala mo kay changes. Nakadungog ka na, pala sa pulong sa Ginoo, nakadungog ka na, nalangina sa pulong sa Ginoo, pero unsa imong gihimo? Kung di mo nabuhat ng pulong sa Ginoo, wala gina changes. Amen. And that's why I'm telling you this morning, whatever God leads you to you today, whatever kung unsa man ang pulong sa Ginoo, ang madunggan, ma-apply sa imong kinabuhi, buhata, o ayaw kahadlok. Ang Diyos nagsuon kapano sa tanan, His way is perfect. Ang atong pamaagi, pakyas, posible nga madisgrasya ta, posible magka-problema ta, but you know what? If you follow God's will, that is a great blessing na atong masabtan nigsoon, na naag yung panalangin, umutungan ka sa pabuton sa Ginoo. You wonder why troubles, after troubles, tawakan ay mo kagalingon. Dili mali sa laing tao na, dili mali sa imong silingan, dili mali sa imong gitawag ng mga anak, or imong gitawag ng asawa or bana. Basta ang problema naa sa imuha. Just look up to yourselves. Doon sa imong ginimo para sa Ginoo. Everything what we sow, you reap. Kung unsa ang imong ginatanom karon, anihon nimo na. O ang imong ginabuhi karon, nag-follow ka sa sala, naga-obey ka sa kaaway, always remember, ang may kamo na igsuon ang imong pamilya ang mag-struggle, ang imong asawa mo ay magproblema, ang imong mga anak mahimong curse sa ilaha, malayo sila sa Ginoo. And husband, always remember, kung ikaw ang bana, dapat ikaw mismo ang modala sa imong mga pamilya diri sa atong tawag simbahan. It will help us. It will help us. And let the Lord lead us this morning. And today, everybody will come and speak to us, no? Yung delivering sa itong tawag ng mensahe sa pulong sa Ginoo, kay marag likong po yun ko. Sabi, papadulong na mo sa Manila sa Ilocano, akong lunggan, muna kabutuhon.
Abay na ako dahil lubot na adas ba? Sakit kaayo tungod sa pinaka high kayo ang inyong kuwan ba? Na first time na ako, sakit yung kaayo ba? So, for 2 days ko sa Manila, kaharos, di ka mo. So, yahon ko muna ka ng singgit, bumol dito sa pressure sa ano ba, sa airplane. But, pag uli, may naka-advise na, pastor, pag ano lang, pag chulang ugam, pag bagulgam na hindi, usapan na bagulgam. Pag lupad, usap na ka, ako paglunggo, usapan na gud. Tinood man, wala na yun, ako ikaw wag ka sakit, problema, ako papangin yung sakit. Diban ka, almost 1 hour sa usap, may pahulay, wala na yun naman. Ang akong mga wala ka sakit, problema, akong papangin, akong ngipon, paliskita. Lima na lang sa usap, pag naka-oras. Sakit kayo, that's why Brother Bobby will come to us and speak to us this morning. Amen? Amen. May puntag sa tanan? Amen. Isa pa'y nalipay nga namo simbahan. Amen. Kung wala ka nalipay, kung kasabot ka na, wala ka na, nasayop ka sa mong lugar na kung yatuan. Right. But you know what? It's a perfect place. This Sunday is naka sa balay, alam po anak. Amen. Well, nagalingkod po diya. Nagkakanta ang mga junior teens, mga young people rin. Na-remind ko sa ako ang pag-graduate sa Bible Institute, kung mga na ako ang favorite nga hymn. Right. His way is perfect. Amen. Niya na po verse anak. Kahit isa tama ka ito dito. But may verse anak sa Bible. Nagapangita ko well, nagalingkod po diya. Ano siya verse anak? Duman na po ang Proverbs 14 verse number 12. Atong akong basahan ko dali. There is a way, unang pulong sa Diyos, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Dagan mag-verse ni siya, but usapan na remind ko nga verse. There is a way that seemeth right unto a man. Right. Amen. Kanang atong dalan ba is pananaw na to murag sakto? Murag tinuod ba? Tama ba? Amen. O sometimes dili ta failure. Dili na magay kamo apil po ani. Ma-fail ta sa atuang decision kay tungod nagabase ta sa atong panglantaw. Right. Kunya it seems right. Unsa na it seems right? Murag tinuod, murag sakto. Pero dili di ay. Yun nga ang atuang team stewardship. Kabalo ba mo ang dalang sa Ginoo about stewardship is iya dapat nga way. Right. Tama. Kiniyalan man ta, steward man ta, di man ito ang butang, ba't na yung mga tao na naganahuna sila na ang ilang pamaagi, ang ilang tumanon more than sa pamaagi sa Diyos. Right. Muna nga, di ka matingala na ang mga tao walay pakabana sa Diyos. Nga naman, ang ilang pamaagi, ang ilang sunod. Okay? Kunya na yung verse dire sa Bible nga, katong, tanaw sa Proverbs 12:15, dili man itong mensahe, pero additional lang kadali. Okay? Proverbs 12:15, ingon ang Bible, the way of a fool, dili ako na ingon niya, kung saan yung, di na ito ni Bisaya o kay lain kayo paminahon. Okay, tama ba? The way of a fool is right in his own eyes, paminaw. Okay? Di ka kayo na ito Bisaya o kay lain kayo paminahon, but ingon ang Bible, kung ikaw nagatanaw ka sa imong kaugalingon, ingon rin, nagauna ka nga sakto imong dalan, the way of a fool is right in his own eyes. Amen. Sakto sa atong panglantaw. Right. Sakto sa atong perspective. Pag ingon ang Bible, you are a fool. Amen. Sakit kayo? Right. Sakit kayo na sa kung atong isentro sa atong kinabuhi. Mas labaw na wala gato Ginoo. Tama. Ingon ang Bible, the fool hath said in his heart, there is no God. Kung saan ang mga tao mawagatog Diyos? Ingon ang Bible, they are foolish. Right. Okay? Klaro kayo na yun sa Bible. Okay? Introduction pa lang tayo. Hindi pa rin mga itong mensahe. Pero maganda ito sa atong text. Okay? Mali yung tindog. Atong abriyan, Matthew chapter 25. Familiar kayo na yung atuang maganda itong mensahe sa worship. Matthew 25, verse 14. Kaya itong masawa ni Anton sa verse number 28. Okay? Matthew 25, 14 to 28. Itong basahan ni responsively. Okay, magbasa sa babae ang verse 14 and then lalaki verse 15 hangtod sa verse 29. Okay? Okay, mga babae, Matthew 25, verse 14, ready, go! Verse 15. And to one he gave 5 talents, and to another 2, and to another
another one, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and paid them other 5 talents. And likewise he that received 2, and also gained other 2. But he that had received 1 went and digged in the earth, and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of the servants cometh and reckoneth with them. And so he that received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside thy 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art a hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strewn. And I was afraid, and went and hid talent in the earth. Lord, where thou hast thus his eyes. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strewn. Thou oughtest therefore to have put my money to thy exchangers, and then at my coming I should have received my own with usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath 10 talents. Verse 59 last. Unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance, but from him that hath not shall be taken away, even that which he hath. Mag-pray ta. Let us pray, Father in heaven, Lord, salamat sa inyong mga tulong. Salamat, Lord, kung kami makapaminaw na po, maka-learn sa inyong mga tulong, sa mga buntag, nabangin ang Ginoo, taga-ipog ng itong kaalam, ikaw magagiya sa pag-istorya, Lord, tabangin ang inyong katawhan, speak to their hearts, Holy Spirit of God, ikaw maghahatag ng understanding, ikaw magalit sa ila ng mga buntag, na ikahimuan imong pulong, tabangin mata ko sa Lord, nga dili mi musugod, nga muulit lang, nga walay natun-an, na panay kahimuan Ginoo sa among kasing-kasing, kung naay area sa among heart, Lord, na imong mga pulong, kung apply na mo sa among kinabuhi. Lord, ihatag na mo himaya, ug imong simungalan, imong pag-ampo, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, likod ta. Salamat kayo sa tulong sa Ginoo. So, usa ka verse nga itong ang title karon nga buntag, ingon yung Bible, balo taanay nga kining story nga usa ni siya ka gihatag nga parable ni Jesus Christ nga ang kingdom of heaven is a man traveling into far country. Okay? So a man is traveling into far country, meaning si Jesus Christ when he ascended sa langit, naghatag siya og kuman sa mga disciples. O ng Great Commission. Okay? Kunya ayon ng Bible, a far country, layo kayo nga nasod. Okay? And then naa siya gibinlan diri yung ng Bible in verse number 14, verse 14, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servant and delivered unto them his goods. And verse number 15, tungkan pa tayo sa likod, no? Okay? And unto one he gave 5 talents, and to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Okay, naay usa ka servant, itagaan og 5 ka talent. Naay usa duha, and naay isa ra pod. But ingon ang Bible, according to his several ability. Amen. Okay? Nagabase sa kapasidad sa tao. Okay? Kung unsa ang gihatag sa Dios. By the way, gani, kung ikaw makaya, amen, ayaw ka bala ka sa mga butang na hindi mo kaya, Amen. himua ang gusto ipahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. That's right. Amen. Klaro kay na. Usahay magawori tas mga butang na di nato kaya. E paano ba mo di mo ko kaya mag-play piano? Right. Kung di ko magwori ano eh. Amen. Himua na kung asa gibutang sa Ginoo. Amen. Okay, naay 5 ka talent, naay 2, kunya naay 1. Okay, manatungtunan karon.
sa verse number 21, dito ko kahon ang title. Yan ang Bible. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. Ikaw faithful sa gamay nga butang, how much more sa dagko nga butang? Right. Kung ikaw faithful ka sa gamay, mas the more ka nga faithful sa dagko. Right. Kaya daghang kang responsibility. In verse 21, I will make thee ruler over many things, enter thou into the joy of thy Lord. Okay, the title of God's message this morning is, makuha natin sa verse number 21, the heart of a good and faithful servant. Right. Unsa man gyud kasing namina mo? Unsa man gyud kasing-kasing sa tao nga good and faithful servant. Pero kabalo ba mo sa kini nga tayo, di ba? 5 ka talent, dili sila parehas nga gihatag sa master. The same thing sa atua. Dili ta parehas nga gihatag sa Ginoo sa atua. Naay sa atua, naay uban sa atua dito talented. Ba't wala nagabase ang Ginoo kung unsa ang naa sa imo? Ang nagabase sa Ginoo na ikaw paunsa nimo gamiton ang gihatag sa Ginoo sa imo. That's right. Amen. Una kung naa ka, please gamita ka na wisely. Amen. 5 ka talent, Tama. naay duha, unya naay usa. Right. Pero kabalo unsa ang sa diha nga naabot ang master unya nagreturn sila, naghusay sila. Unsa ingon sa master? Thou good and faithful servant. Katong 5. Di ba ang 5 nahimong 5 pod? Amen. Unya ang duha nagkaroon pog duha. Pero unsa ang ingon sa master? Well done, thou good and faithful servant. The same thing sa ikaduha. Pareha ra gyapon. Well done, thou good and faithful servant. Right. Kabalo ba mo? Wala ningon ang Dios, wala din ang master diri nga. Well done, thou good and faithful engineer. No. Well done, thou good faithful doctor. No. Right. Well done, thou good and faithful steward. Kuha na to? Amen. Matinumanon o maayo nga piniyalan. Bisan gamay nga gihatag sa Ginoo sa imuha, the problem is nasa ato nga mag-decide. Right. Tanaw na to din unsa man gining mga kasing-kasing sa kini nga servant o kini nga mga steward. Okay, the heart of a good and faithful servant. Makita na to diri. Una nga butang, makita na to sa verse 21. Okay? The heart of a good and faithful servant, number 1, is a heart of obedience. Right. Matthew 25, verse 21, yun ang Bible. His Lord said unto them, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. Gamay nga butang, but faithful. Gamay nga butang, but faithful. Ingon diri, I will make thee ruler over many things. Right. Enter thou into the joy of thy Lord. Tingani. Na-quote diri. Ganahan ko ni quote. A faithful steward, not for steward. A faithful steward works not for reward. Pasabot ba? Ang matinumanon nga piniyalan, wala na nagatrabaho kay tungod na ay reward. Ba't nagatrabaho na siya? Kung pala'y basa, but for the joy and blessing of the master. Right. Pasabot, kung nagatrabaho ka, naga-involve ka sa ministry, ayaw pagbase sa reward. Although ang God, ang Ginoo mo reward man anak. But the main purpose is to pleasing the master, to glorify God. Unang butang nga makita na to sa kasing-kasing sa maayong matimanon nga pinialan is naay gitawag nga heart of obedience. Amen. That's right. Not disobedience. Amen. Gamay kayo, simple instruction sa Dios sa ato but the problem dahil kita kasing-kasing. Right. Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. Ayaw yun itugot nga dili ka makasimba. A simple instruction sa Dios. Amen. But the problem is naa sa tong kasing-kasing is mag-disobey ta. Right. Ali. Kunya gusto kag blessing, gusto kag blessing, pero di ka ganahan og responsibility. Right. Mura na gusto ka mukaon, di kag punlungan. Okay? Heart of obedience. Sa Bible, makita na to ang good illustration kung kinsa ning mga Bible character nga nagapakita nga naay heart of obedience. First is si Abraham. Kapalo mo si Abraham? Sa diha nga siya gitagaan siya anak. Una si Ismael, pero dili si Sarah yang asawa to. Katong iyang handmaid nga si Hagar. But you know what?
when Abraham gitagaan sa Ginoo anak na si Isaac, sa Matthew sa Genesis chapter 22, gi-offer ni Abraham si Isaac. And then usa lang ka anak niya. Usa ka anak na si Isaac, kunya ang promise sa Ginoo sa kay Abraham, ang imuhang kaliwat pareha sa mga balas nga naa sa dagat. Pareha sa star sa langit. Unang giyon sa Ginoo sa iya. Kunya pag-abot sa Genesis 22, tingnan si Abraham sa Ginoo nga, Abraham, i-offer imong anak na si Isaac, thine only son. I-offer na ito sa Mount Moriah. Ihalad na dito. Kaya pala walay question si Abraham. That's right. My Lord, kung sa man nga, isa na imong anak niya, di ba nag-promise ka sa akwa nga, ang akong kaliwat, pareha sa star sa langit? Kunya karon i-offer na ko ni, ihalad na ko ni sa iwa. Wala nagreklamo si Abraham. Right. Iadto siya sa Mount Moriah, and then iyang i-offer si Isaac dito. And then, ang bata, nagtingala siya kung sa asa ang ram. Patiyo si Abraham, ayaw kabalaka, God will provide. Pag-abot dito sa Mount Moriah, i-offer niya si Isaac, and then action niya patyon, pero itingog ang ram. And then mao to'y gi-substitute. Right. Abraham as a heart of obedience. Amen. The problem sa tuwa, simple kayo ng instruction sa ato sa Ginoo, pero di kita utuman. Right. Bakit tayo kasing-kasing sa pagtuman? Tama. Ang panimbahan na to every Sunday is Sunday morning, Sunday night, and Wednesday night. Amen. Usay, mas daghan pa kay tag puluhaton sa gawas, wala may problema magtrabaho ta. Parehas tag sitwasyon. But ang pasabot ba? Naaba kay kasing-kasing sa pagtuman sa Dios. Pasalamat ang pagtuman sa Dios, di na to makaluwas na to. Right. Nagapakita ka na, nakita luwas. Amen. Kaya kung kana ko'y basihan na to, puros na mga laglag. Tama. Kung ang pagtuman sa balaod, kung ana'y basihan sa Ginoo sa kaluwasan na to, wala'y malangit eh. Amen. Kaya tanan ta nakabsan ta sumaya sa Dios. Right. Walay usa nga nakahimo na perfect kung wala ay dili si Jesus Christ. Muna nga naakitay heart of obedience. O by the way, dili na siya kuman sa pastor. Right. Although ang pastor buwali dire, pero kumana sa Dios. Amen. Muna mag-wonder ka nga nang imong kinabuhi miserable kayo. Kay first of all, wala ka gatuman sa Dios. Amen. Simple instruction. The Bible says, Matthew chapter 6, verse 38 yung ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Unaha ang Diyos. And all these things shall be added unto you. Right. Kaya paano ba mo? Nga ato ang, kung nagatrabaho ka, ang imong boss, dili niya mahatag ang tanang butang sa imo, ha? Tama ba? Ako na ako'y amo. Pero dili tanang butang ihatag. Dili ihatag sa akong among tanang butang para sa kuha, dili. Pero ang promise sa Dios, kung iunawan niyo siya sa imong kinabuhi, ihatag niya tanan ni butang. All those things shall be added unto you. Amen. Ayaw ka ba? Ayaw ka hadlok, mawadaan ka kwarta. No, by the way, paminaw. Ayaw basta-basta desisyon. Kung problema ka sa kwarta, ayaw pag basta-basta desisyon tayo, na di ka mo simba. Right. Amen. Unahas ang Diyos, kaya ang Diyos mugiyan mo, paunsa ka makakuha kwarta. Right. Wala isakto. Ayaw ba siya, ay wala kay karon ani, ato ko dito, dili. Una ang Diyos, ang Ginoo mo guide. No, kami na. Every time ang Ginoo mo guide sa imo ha, i-guide yung kasakto nga dalan. Right. Tama. Ang problem sa ato, guide kita kasing-kasing. Na kung sabi magtatabang sa ato, why not rin sa angkar? Ihatag nimo sa Dios. Nga naa kay kasing-kasing sa pagtuman. Right. A faithful, a heart of a good and faithful servant is not a heart of obedience. One illustration, Abraham. Tama. He offer Isaac na ay kasing-kasing sa pagtuman. Ikaduha, not only heart of obedience, but also heart of responsibility. Heart of responsibility. Ang tinuod or maayo faithful nga pinyalan na ay kasing-kasing sa responsibilidad unsa ang gihatag sa Ginoo sa iya. Amen. Kaya ba mo, every one of us nga naa diri karon, naatay responsibility as a saved. Right. Dili na trabaho sa pastor lang nga magsangyo sa mga balita. Amen. Pwede ka nga mag-invite og tao, pwede ka ato diri pastor na ako'y silingan dito sa Yahweh. Amen. Na kay responsibility. That's right. Giluwas na sa Ginoo kay gitagaan tag responsibility. Yeah. But the problem is
Na fail ta sa paghimo anak kay nganuman di na jud ka gusto. Walay sayop magtrabaho, walay sayop mangitag kwarta, walay sayop maghimo sa mga butang nga nasa imong pamilya. But unsa imong gihimo sa Dios? Right. Tama. Na ay heart of responsibility. Na paminaw kaning duha, kining naay 5 talent, naay 2 talent, naani sila kasing-kasing nga responsibility. Naa say heart of responsibility. Kaya ba ba mo, naatay responsibilidad sa Dios one day, Right. will give account. Romans 14:12, abre. Romans chapter 4, verse number 12. Romans chapter 4, verse 12, a familiar verse. Tingnan ang Bible diri. So that every one of us shall give account of himself to God. Responsibility to God. Kung ikaw tinuod, ikaw faithful, ikaw maayo nga pinyalan, naa kay kasing-kasing or heart of responsibility. Pasabot ba? Tanang butang diri sa kalibutan, itagaan ka sa Dios kay tungod gusto sa Dios nga gamiton nimo na nga being a responsible. Kung ikaw na ay pamilya, kung ikaw papa, naa kay responsibility sa imong pamilya. Right. Amen. Kung kita bana, naa kay responsibility sa atong asawa. Kung kita na ay anak, naa kay responsibility sa imong anak. Dili na responsibility sa imong silingan. Amen. One day you give account to God. Right. Murag simple lang kayo, no? Okay na kung anak, maging anak na, pasagda na ako, dagko, nabitaw na siya. But you know what? Someday, muhatag ka husay sa Diyos. That's right. Gihatag na sa imuha. Na Mm. kay responsibility. Pero the problem is, failure ta sa kanang area. Tama. Kaya nga naman, sometimes, yung nga nung failure ta sa atong responsibility, sometimes kita selfish kayo ka. Selfish kita sa atong kaugalingon. Tinuod na siya. Na yung mga papa, na selfish kasi ang kaugalingon, nag-enjoy siya ang kaugalingon nga barkada. Okay? Kunya iyang mga anak, wala niya gihimo iyang responsibility. Tama. Kaya pala mo sa Bible, a good illustration sa heart of responsibility, Joseph. Kapala mo kay Joseph, dili lalim niyang nagyanay. Nag-hate ang iyang mga igsoon. Ilabay dito sa pit. Ibaligya sa Egypt. Kunya dito sa Egypt, nagtrabaho kay Potiphar. Kunya, gitintal sa iyang asawa. Ano naabot sa prisuhan? Napriso si Joseph. But you know what? Sa diha nga nasa prisuhan si Joseph, gigamit siya sa Dios. Nag-interpret siya green. Hangtod naabot siya sa Egypt and then nahimo siyang governor sa Egypt. Right. Na siya heart of responsibility nga naman. One time na si Pharaoh nagdamgo. Kunya, ang interpretation ni Joseph, ingon niya, King, na ay 7 katuig nga plenty. Meaning, nindot o harvest. Kunya, na apoy 7 katuig nga famine. Kung sa gimo ni Joseph, nagtigom siya sa diha nga plenty pa kayo, nindot pa ang bunga, nindot pang harvest, nagtigom siya. Kunya, pag abot sa time nga nanay famine, kay kahibalo mo siya sa future, gireveal mo sa Ginoo sa iya. Right. Kabalo ba mo? Usahay failure ta sa atong responsibility. Kay usahay, kung sa baga sa istorya sa tao, 1 millionaire ba? Kung nakatay kwarta, paturagas gasto, bisag dili importante, kunya pag abot na sa kalisod, wala na. Ma-failure na ta diri. Right. Wala si Joseph, sa diha nga siya nagtigom sa 7 ka tuig, ani pag-abot sa famine, ang mga tao nga kasikpit nga lugar nag-adto sa iya. Even iyang pamilya Right. naluwas sa gutom. Amen. Ni adto ang gisugo ni Jacob ang iyang mga anak nga mag-adto sa Egypt. Kunya wala kabalo ang anak ni Jacob, ang igsoon ni Joseph nga siya dito. Joseph as a heart of responsibility. Right. Young people, paminaw. Mga young ladies. Someday kung maminyo mo, dili man perfect imong mabana, pero kung makita nimo nga dili siya wala siya responsible sa pamilya niya. Meaning irresponsible siya. Ikaw na mag-decide na. Meaning na ay kasing-kasing heart of responsibility. In order sa atuang, now, natay talent. Every one of us na ay talent na gihatag sa Ginoo sa atuwa. Not only treasure, not only talent, and also time. Na ay oras na gihatag sa Ginoo sa atuwa. Ug na sa atuwa kung gamiton nato na wisely. Unya responsible ta ana, will give account ana. Butang ta sa atong treasure. Okay? Na kay income.
Kung ikaw wala naghatag, kung unsa ang para sa Ginoo, imuha na siyang tulubagon sa Dios. Right. Kung Amen. ako nagdisobey ko sa Ginoo, may tulubagon ko sa Ginoo, dili ta manubag sa itong pastor. Ang itong pastor muwali na siya, pero Amen. one day will give account to God. Right. Kay balo ba mo? Ang atong tang magawa sa atong dila will give account to God. Amen. Basig mayon ka, dili na. Paano kabalo anak? Ang Dios na sayod sa tanan. Amen. Mo na nga dili careful ta sa atong mga tang magawa sa atong baba kay no one day we give account to God. Right. Heart of responsibility. Young people, luminaw. Kung ikaw luwas anak sa Dios, kay balo kasi mong responsibility. Nakakay gitawag na wisdom nga gihatag sa Ginoo sa imo. Nakatay personal nga responsibility. Okay, Galatians chapter 6 verse 5 ito ang diyan. Not only responsibility to God but also a personal responsibility. Matag usa nato. Galatians chapter 6 verse number 5. Galatians 6:5. Yun ang Bible diri. Galatians chapter 6 verse 5. The Bible says, "For every man shall bear his own burden." Kaya balo ba mo ang imong kinabuhi nagipiyal sa Ginoo sa imuha? Gusto sa Dios kay mahimaya siya. Isa ra ka kinabuhi, paminaw. Listen to this. Usa ka kinabuhi gihatag sa Dios sa imuha. Right. Wala na ikaduha. Amen. Young people, paminaw. Dili na ka mabalik og 10 anyos. Right. Kung ikaw 11 karon, di na ka mabalik og 10. Right. Samot na tang nabot na tag 30. Di na ta mabalik og 20. Amen. Di na mo abalik ang orasan og atras dili na. Na paminaw. Ang oras karon paspas kayo. Mo na yung Bible redeeming the time. Dili ta magkalangan-langan sa atong pagkalagad sa Ginoo. Kahapon, sumiling medya sa lahat. Grabe, parang kayo mga feel guilty magpupuan eh. Limang kang mga GW sayo kay dito di ay. Magulong pa lang, di sila pauli na. Unya ang mga, makita lagi ko may mga, paunsa man yung direktor nila. Even mga senior citizen, uban. Right. Amen. Unya, kamutaan ko silang elders. Anak ko, asa mo nagkataw? At tumito sa ano, bukod. Ano ba ni balay daday? Napa? Mga 30 to balay na siya. At to rito. Alanganin mas ulat man. Imagine ko ba, yung mga senior citizen, at to pag saka pa nito eh. Para lang maghatag og mga ilang palasahon. Kaya ko nga, marag, nasakitan ko ba ako? Ako mga dito sa simbahan, lisod na may alin. Sa kay problema alin. You know what? Nata sa saktong mensahe. Right. Mapigilty ko ba? Wala man tayo gihimo. Alas 6 pa siguro sa buntag ko anan. Anto na ito, pero kami alas 9. Late pa gimpi. Kaya paminaw, members paminaw. Kung ikaw saved, naka-responsibility to other people. Amen. Una nga, uban ang surining. Right. Ayaw ngayon nga busy ka. Sige na kag-busy. O, busy trabaho, busy, may problema na. Kung sa'yo si kag-trabaho, matingala ka, kung gabay ko ta. Tama. Kupansin mo na? Right. Busy kayo, paling ka mo. Kung may sayo para, dili ko agin sana. Kaya na may pamilya. Pero nga ni ba? Kung sa'yo si kag-busy, pero papagyan ko'y parta. Right. Pero ano at kung nakaka-busy ka sa bulaton sa Ginoo, nakaminaw. Kaya balo ka mo kung busy ka sa bulaton sa Ginoo, di niya kaya supply ang pinanglan mo? Kaya na niya. Right. Kinanglan na siya, o balance. Amen. You know what, wala ko na quality rin itong mo perfect kung Kristohanon, perfect kung steward. But you know what, yung ani ba? Na ako'y mga failure, pero yung ani ba, what a challenge sa akuha karon. Everyone of us will give account to God. Mayroon ba ang Ginoo sa ima, thou good and faithful servant? Or mayroon ang Ginoo, thou wicked and slothful servant? Tapulan, unya, dautan, uban, gina sila. Kung tapulan gani, dautan ko na. Tama na. Tarawan ng tapulan. O, tapulan mo trabaho. Gusto kwarta. Tama? Kung sa'yo mong imon, mangawak. Right. Una nga ang tapulan ng dautan, uban na sila. Amen. Kunya kining tapulan, kusog kining kaon. You know, dili? You know, dili? Ang tapulan kusog na mo kaon. Pero kining kugihan, one time, naglampisan mo ito sa hiling man may akong papa. Yung na ba? Lampisa tas may isan ron. Pamilya, makalit ang nag-aaral, nag-aagyan. Eh ba, lampisa tas may isan.
Nga, sige. Kunya akong magulang kay medyo salto man to. Mag-atik-atik man ito. Pa, bakiros kong kabaw. Pagkaon sa kabaw, pero ako, kuwanan to, sa'yo na. Uban sa kong papa. Lampisa. Kunya akong magulang kay medyo tapulanon po. Mabot na siya ito. Alas 10 na. Kami, ako na kayo mag-agi ba? Kunya, pagtingpaniot ko na, kusog kayo mukhaan akong isuon. Okay? Kunya ako kay gamay ang mukhaon kay bata ko man. Okay? Gamay ang mukhaon. Yung at ang tapulan, kusog ang mukhaon. Kunya, kusog pahulay. Oo. Ma. Tama na. Na, kinipukihan. Ngayon, pas-pas tagkaon. Kaya naman, napay trabahoon, pero kayong tapulan, ako sa may dalian nga. Tapulan, magkaon sa. Okay? Matinumanon. Kung bayo nga pinialan. Amen. Or wicked, or slothful servant. Kaya ba ka mo anong failure ng one talent direct? Anong failure ni siya? Kaya unang-una, naa siya kahadlok. Right. Fear. Tama. Kining kahadlok nato, minaw, kining kahadlok nato, mo ni mag-lead sa ato nga failure ta sa gihatag sa Ginoo sa ato That's right. Mo na kung magatag kag ties kung mahadlok ka, meaning ko siya na failure ka sa imong responsibility nga dapat sa Ginoo. Tama. Failure. Right. Mag-uban po na siya ang fair o ang kining kahadlok o ang failure. Uban po na. Right. Once ka na kay kahadlok, ma-fail jud ka. Kung bitaw mag-witness ka kung na kay kahadlok, wala gyud. Failure gid ka ang mensahe nga abot sa tao. Paghatag og trucks ito gapon, ana siya. Ako tay, panghatag og gasto trucks, balasahon gikan sa Bible. Ana siya nga, humanaman ko dong. Isa hatag mo tay. Siya nga, imong kauban. Ano ko upat ang may kabuk? Isa may kauban. Pagtanaw ang personal at wala, GW nila. Hindi man ka naalaan kung may GW. Kunya, pagkabuntag, kita mo dito. Pagkahapon, dito mo sa psycho. Ano na yung mga people? Kuya Bob, nagsangyaw dito. Kunya ka mo, sangyaw mo. Sige mo pangbantay na nagsangyaw, pero ka mo sige mo lakaw. Huwag may sangyaw-sangyaw. Ano nila? Amen. Sige anak, oy, Kuya Bob, nagsangyaw dito. Kunya, ikaw na, saan mag-imo? Sige kag lakaw. Right. Hindi ka mo sangyaw. Amen. Dapat lakaw niya sangyaw. Amen. Dili, magsigig tanaw ng kauban nga. Nya karon, huwag mong isipon. Kato, isangyawan. Huwag mo to kato impirno. Nya ikaw kato impirno. Kato, padulong ito sa impirno. Kaya, ay, huwag na impirno ni ay. Okay ra, oy. Kung ikaw kay palos kamaturan nga ng impirno, ikaw na sangyaw to. That's right. Amen. Mo na lisod sa ato. Mo na problema sa ato. Pero kung na ako ba? Sige kung na ako, wala nagabaktas ko. Sige kung na, kung sa kanil pag-recruit nila, no? Kung na pangutanas lang inter. Nalagay kong tanong ba? Sir, yung saan mo pag-recruit ng mga senior citizen, ipan mo ni si Mali? Apa yung mga dalaga, apa yung... Nalagay kong tanong ba? Pero bilang ko kay medyo maulang ko da. Grabe kayo mag-recruit. Pero dito sa simbahan, recruit sa winning, di ba ito? Right. Amen. Hyper meeting, di ba ito? Naibuluhatag na naman, tas sakto nga. Amen. Nata sa pulong sa Ginoo. Amen. Kaya paano taon sa tinoon? Na kabalutakin sa usang pamaagi ang tao maluwas. Right. Sila wag atong impyerno, wag atong langit. Unya 144,000 lang kadto sa langit, na ipilim dira sa kalibutan. Unya sunod ko man ning kalibutan, pero sa sunod. Right. Plano kay mensahe sa pulong sa Ginoo. Amen. Kita ang nasayon. Wala ka kita, nakatay heart of responsibility. Amen. Kung kabalo ka mo kaon, kabalo ka mo lungag. Gusto ka mo graduate, gusto ka mo cum laude pag-study. Right. Gusto ka mahimong pastor's wife, pag-obey sa imong sa imong authority. Mo na ang tawag nga faithful and good steward. That's right. Katulo, not only heart of responsibility but also heart of integrity. Matthew 25 verse 19, tanawa. Matthew 25 verse 19. Balik na sa itong text, yun ang Bible. After a long time, taas kayo ng panahon, after a long time, the Lord of the servant cometh and reckoneth with them. Okay? Sa diha nga si Jesus Christ, one day mubalik o paghatag-tag account diha sa iya. Yun ang Bible na ay heart of integrity. Kung sa'yo pasabot, matinud-anon sa iyahang responsibility nga gihatag sa Ginoo sa iya. Nanuman, ang kanyang master niadto sa layo nga lugar. Even walay nakakita nga
nga tao sa iya, but still, naa siya heart of integrity. Pasabot ba yung ani? Kung si pastor na sa Manila, salamat ang mga teenager, pagkabot na mo ito, nanilig na. Amen. Kung hindi may mga faithful nga siwan. Right. Bisa na pastor na sa Manila, pero gituman nila ilahang buluhaton. Alas 5 pa nang nanilhig na. Salamat sa Ginoo. Nay mga teenager ng anak. Blessing kay na anak. Right. Even wala nagtanaw sa to pero nagpadayon ta sa atuang buluhaton. Na ay heart of integrity. One of the illustration si Daniel. Right. Daniel chapter 6, kabalo mo ta sa story ani. Nga si King Darius nagbuhat na siya kini mga president nagsilos kay Daniel ba. Maghimo tag sayo ani kay Daniel. Unya kay wala may nakita ka sayo. Kung sayang gimo, didol sa sari King Darius. Maghimo tag decree. Maghimo tag balaod nga bawal magsimba or magampo sa Ginoo within 30 days except sa imuha. Unya sa gimo ni King Darius. Okay, gipirma. Unya ang law Persian dili na pwede uspon. Once na napirmahan na sa hari, di na pwede uspon. Kung ano gina siya? Unya katong makit-an nga moampo o simba sa Ginoo within 30 days, ilabay ito sa langot sa leon. Unya si Daniel, wala siya nagpa-apekto. Nag-ampo gyapon si Daniel anong giabrihan ng bintana. Right. Kanin katong mga marites, katong mga princess nga naay kasina, isumbong ni kay Darius, King Darius, si Daniel ba nag-ampo, nakita na mo. Ano, way mahimos King Darius, kay mga may balaot. Ilabay sa leon. Dito sa loob sa leon. You know what? Daniel has a heart of integrity. Amen. Kapalo ba mo si Daniel? Gikan na sila sa Jerusalem. Unya, na-captive sila sa Babylon. Unya, kini si King Nebuchadnezzar, gusto niya nga i-influence si Daniel ba? Nga ang culture nga naa sa ilaha, mo na-apply ni Daniel. Pero yun sa Daniel chapter 1, makita niyo mo diha, wala ang sugot si Daniel nga mukaon siya sa pagkaon sa hari o ilimnon sa hari. Meaning si Daniel na ay heart of integrity. Right. As a faithful and good steward, na dapat kasing-kasing sa integridad. Right. Amen. Heart of integrity. A person with integrity will remain true to their principles. Pasabot ba? Ang tao nga na-integridad magpabilin sa iyahang tinuod nga prinsipyo. Kabala mo, napaminaw, dili ato ang kaugalingon nga principles. Ang atong ginawali diri. It is Bible principles. It God's principles. Not dili ato ang prinsipyo. Right. Kaya atong prinsipyo sa ay failure. Wala na ay principles sa Bible na dapat natong sundon. Sa mga mama, ay principles na dapat natong sundon. Sa mga bana, ay dapat principle nga atong sundon. Pinaagi sa Bible. Sa mga young people, na ay Bible principle nga imong sundon. A heart of integrity. Right. Yes, lisod man gyud. Now, sometimes kung kita ra usa, diha ang dako kay tentasyon. Kana ikaw ra sa ba? Kana kay kauban ba? Ay wala man akong kauban sa simbahan. Kini. Pwede ni. You know what? Bisan wala kay kauban. Bisan sa school, ikaw ray Kristohanon dito. Kung ikaw ang imong mga classmate, okay? Nagahimo sa mga word meetings. Kung naa kay kasing-kasing sa Dios, naa kay heart of integrity, you remain faithful. You remain true in your principles. Right. Naa ka sa plaza, kung ikaw sa simbahan nag-address ka, ayaw pag-church palingki. Wala to? Right. Kung ikaw na sa simbahan, nindot ka panood, ayaw pag-church sa palingki. Okay? Ikaw ang imong kaugalingon. Right. Wala gitawag na heart of integrity. Ganun si Daniel naman siya heart of integrity because of his unwavering commitment. Right. Na ay unwavering commitment. Naminaw mo? Right. Heart of integrity. Gusto kang faithful and good steward? Tanawa ang book sa Matthew chapter 25 verse 19. Na siya kasing-kasing nga even nga siya lang but still pag-abot sa master na siya reward. Pero katong 1 talent lang, what is the reward? Ang iyang reward, slothful and wicked servant. Right. Ay ikaw pa. Number 4, the heart of a good and faithful servant. Number 4 is na siya heart of diligence. Heart of diligence.
Meaning, okay, ito ang Proverbs. Sabihan ito ang Proverbs. Matthew rin, sorry. Matthew 25. Balik ta. Heart of diligence. Matthew 25:16. Ako basahon na rin. 16 to 17, yun ang Bible. Then he that hath received 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. Verse 15. And likewise, he that hath received 2, he also gained other 2. Unsa na yung mga steward na rin? Nga sila yung heart of diligence. Right. Kung unsa ang gihatag sa Ginoo sa ilaha, nag-increase. Nag-increase. Kung unsa ang gihatag sa Ginoo sa imuha, it's your decision kung imo bang ipalambo o imo bang magpabilin nga failure. It's your decision. But ang tao, ang faithful nga steward, ang maayo nga piniyalan, naa na siya kasing-kasing or heart of diligence. Right. Meaning nagatrabaho. Mm. You know what? Kung naa may Kristiyanon nga wala nagasuwining rin, diha man ang turbagon sa Dios. Di ka kapikto na, wala man nagsuwining si Suwanso, di na lang ko ko wala man nag-student class akong kauban, di na lang ko ko ayaw pagbasi ana. Right. Kailanlain nag-accountability one day. Tama. Muna nga, kung ikaw heart of diligence, na ako'y kauban sa extension class, and then ano siya, salamat ko ba kay tuod sa February, wala kinig-absent o extension class, except na lang kung may class, walay tudlo. Ano ko nga, salamat kay nakatuon mo na. Right. Ilahan mo ng desisyon. Amen. Wala mo ko nag-call sila, oy, dapat na-adun ka, di ka pwede mo absent. Anak ko sila, pwede mo absent pero balik mo reason, manangit ka. Kung salamat si Ginoo, February or January, doon ito God. Wala ko sila gina-brag, wala ko sila gina-impress, pati nga ni. I know, nakatuon sila. Right. How to be a good and faithful steward. Amen. Kita, are you faithful? Pwede ka nakaminaw sa mga young leaders. Kaning wala pa ninyo. Kadungog mo sa wala, di ba? Isa na kadungog sa wala ni Pastor Darren. Bahalag pitbull, basta faithful. Okay? Matinumanon. Heart of diligence. Right. One of illustration sa Bible, Nehemiah. Nehemiah was a cupbearer of the king Artaxerxes. He built the wall of Jerusalem. Nag-ampo siya, Lord. Kining wall of Jerusalem dapat mabarog ni. Meaning nasa heart of diligence. Right. Young people, church members, we need to have a heart of diligence to go to church. Amen. We have the heart of Right. diligence to go to prayer meeting. Tama. We have a heart of diligence to go to extension class. Kung wala pa ka involvement, wala kuminaw. Tapos, ayaw pagplano, kung sunod ko involved ka sa ministry. Ayaw pagplano, at the moment nga di-speak sa Ginoo ang pagpulong sa iya, sa Ginoo sa imo, buhat na. Right. Kaya kung magplano pa ka, posible nga di pa na matuman. Tama. Meaning, pag involved sa ministry, ahead of time, kung nag-speak sa Ginoo ang Ginoo sa imo, you need to do that. Buhaton mo na siya. You know what? Daghang kay mga pwede mahimon mo sa simbahan. Right. Ayaw pag-ingon nga wa kay mahimo. Naoy. Daghang kay pwede himon. Kung naay bisita, pwede ka mo tabang sa iya. O share ka sa Bible. Pwede ka mo encourage sa oy, natay prayer meeting. Oy, natay simbahan niya. Oy, natay discipleship niya. Balik ta alas 4. Pwede na himon. Right. Dili ingon nga wa kay mahimo. Naa kay mahimo. Amen. Diha sa Ginoo. You know what? Ang problema wala sa Ginoo. Kano sa pa mo plano? Kano sa pa ka mag-involve sa baton sa Ginoo? Right. Kanang one time? You know what? Kining one talent, ang problema ani una, naay kahadlok. Fear. Ani naay mahadlok siya og responsibility. And then also, sa diha nga iyang gibalik, kanang to, basahan na to. Atong basahan ang verse 24. Kung ano problema sa usa ka kining steward, nga itagaan og one talent, verse 24. Then he which had received the one. Okay, mo ni isa. Kaya ang isa, 5, ang isa 2, ang isa 1. Came and said, Lord, I knew thee. Thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. Verse 25. And I was
afraid. Nahadlok and went and hide thy talent in the earth. Gitaguan, gilubong sa yuta ang talent kag gihatag sa Ginoo sa iya. Unsay simbol ana? Willing to take responsibility. Mahadlok og responsibilidad. Murag mga tao sometimes karon gusto magminyo pero di gusto og responsibility. Kung na failure, I'm not saying perfect ta, pero yung ani ba, naantay responsibility. Kung saan gihatag sa Ginoo sa atua. Now, kining one talent, napag last verse din, makita na to. In verse 25, and I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. Giuli niya, minaw. Unsa ang naa sa iya, giuli niya maurag yapon. Now, kuminaw. Ibutang na ko sa imong kinabuhi. Tagaan ka kinabuhi. Musugot magyapon ka, kung unsa ang gihatag sa Ginoo sa imo, maurag yapon one day. It's your choice. Gibalik niya kung saan naa sa iya. Gitagaan siya one talent, giuli sa master. Ikaw, gitagaan ka kinabuhi. One day, maghatag taghusay sa Diyos. What tayo nahimo? Luki kayo. Tama din. Kinsa nakatrayo? Kinsa nakatrayo trabaho? Ako nakatrayo ko anak. Aming papa, sayot akong pag-interpret. Kaya ba, hindi dapat trabaho mo. Ako gitrabaho sa pikas. Ay, pag-abot niya, wala na yung nagtitrabaho. Ang nagtitrabaho pa, kapag gustikas, di ka lang maupong gisugo. Kawang ka kung paningkamot ato, kawang ko siya, kaya nga naman, di man ito maupong gisugo sa mga papa. Meaning, way kapos lang na nagtitrabaho, kaya nga naman, ang yan gisugo ko dapat ako tumanon. Now, sa atong kinabuhi, dagang nagtrabaho, maayo man na. Pero you know what? Unsa imong nahimo sa Diyos. Unsa akong nahimo sa Ginoo. Kuya ba, faithful ba ta? Matinumanon ba ta? O naatay gitawag na slackful o wicked servant? You know what? Heart of diligence. Heart of gitawag na tigihan. Heart of diligence. Nehemiah. Now, in conclusion, faithfulness in what seems small today leads to greater things tomorrow. Kasabot, ang faithfulness, it seems like gamay kayo nga butang. Gamay kayo nga butang ang faithfulness pag-ato sa simbahan. But one day, it will lead us at greatest things sa Ginoo. Kasabot, kung ikaw faithful, maybe ang mga silingan nimo, murag nonsense kaya sa ilaha, ginabiyay ka, ginakatawan ka, but you know what? It leads someday to our greater things. Sa todo, faithfulness. It seems small. Gamay kay tan-awon, pero it will lead us someday in a greater things. Ang Diyos, ubalik. Kung sa imong nahimo sa Diyos, maybe gamay man na karon sa tao, pero sa Ginoo, still a good and faithful servant. Conclusion. God measures not by the quantity, meaning ang Diyos wala nagsukat sa quantity. We have sa ato but by how faithfully we use what we are given. Pasabot ang Diyos wala nag-measure na. Imong tanaw ni siya, wala man nag-iingan ang 5 talent na faithful siya o maay siya kasiwan, kaya tungod nag-increase siya. Dili man sa parehas o nahimo, pero parehas ang yapon siya, faithful and good steward. Ang concern sa Diyos is paunsa na ito igamit ang gihatag sa Ginoo sa ato. Kadiya nga kita na save, paunsa na ito ipagamit sa Ginoo itong kinabuhi. Kadiya nga nanguwas na, nagpagamit kita, and naatay gitawag na reward someday. God measures not by the quantity we have, but how faithfully we are given. We are what we are given. Kasabot unsa ang gihatag sa ato. Being faithful in little things prepare us for a greater responsibility. Kung gamay nga utang, faithful ka, prepare ka sa greater responsibility. Kung gamay nga utang, dapat na naman tayo umalo. Hindi na tayo mag-litag dako utang. Hindi man dako na ito mahimo. Why not faithful ka sa gamay? And then one day, God will lead us into a greater responsibility. Unsa ang responsibility natin sa Ginoo sa ato. Close your eyes and bow your heads.
karon nabuntag. Magka-pray ta. Kung karon nabuntag, I hope na ang pulong sa Ginoo mag-speak sa inyo ha. Pag naamay na learn, naamay na sabtag, pag-pray ta, Father in heaven, Lord, salamat tayo sa iyong pulong. Salamat, Lord, kay pagkatulog namin. Salamat sa Biblia. Salamat sa imong katawhan, Lord, despite sa hindi maayo ng panahon, pero naa sila, nagsimba, naminaw sa mga pulong. Lord, akong pag-amto, Lord, kung unsa man ang ilang natunan karon, hindi na magpabilin sa ilang kasing-kasing, na mag-ulit sila, Lord, na application. Di lang tanaman sa pagpaminaw, kapag nagkahimuan sa ilang kinakuhin. Ako nag-amto, Lord, na ito magkatabang, pag-bless ang invitation, karon nabuntag, na sila, Lord, mag-response, kung unsa man ang speak sa ilang kasing-kasing, pinagis mo mga pulong. Kaya naman pag-amto, Jesus name. Amen. Ito sa ulo, yung sa mata, yung matanda, every head closed, every eye closed. Guys, so this morning, klaro kayo excited this morning. And I believe it will help us in a Christian life, a heart of a good and faithful servant. Don't look other Christian. Tanawa mo ko ganingon this morning. Ayaw, natawa ang mga tao, mga nangalagad sa Ginoo. Ayaw, natawa ang maunsa, ginagamit ang mga puta, magitiyan sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Ba't nantawa ang imong kasing-kasing? Nantawa ang imong kinabuhi. Nantawa ang mga butang kung unsay mga butang na gihatag sa Ginoo sa imuha. O tunti, o tagaay importansya. Na kanang mga butang igsoon, kailangan mo na kasing-kasing sa pagtuman. Kasing-kasing sa pagtawag sa responsibility. Dahil tawag igsoon na integrity and dahil tawag na diligence. Dahil igsoon, always remember the earth is the Lord and the fullness thereof. Wala atuwa aning, wala imuha rin. Talang mo kang iya sa Ginoo. Talang mo kang igsoon, wala tayo ma-angkol, wala tayo mag-proud, wala tayo mag-pride sa Diyos. The only thing what we know this morning, igsoon, we will be a good and faithful stewards. Good and faithful servant. Dahil soon, a lot of things na sa ibuha karon na pwede magamit in every area. Na pwede magamit ang imong talent, na pwede magamit ang imong tawag at treasures, ang imong time. Whatever you have na today, ang Ginoo pwede na gamitin ng mga butang. Always remember, you need your commitment. Your commitment is very strong. Your commitment is very important. Kung maingon na igsoon regarding yung tawag ng pangalagay sa Ginoo. Now the altar is open. Whatever you have today, problems na, unsa may problema nimo, whatever commitment today, the altar is open. If God spoke to your hearts, if God really spoke to your heart this morning, ayaw tuguti ang away. Kailangan kasi mong bangko. Tuguti ang dahog sa Ginoo, tuguti ang malang spirito mag-iyong sa mga kinabuhi. Tuguti ang mga butang na nasa imuha magamit sa Diyos. Tuguti ang iyong kinabuhi. Tuguti ang iyong kasing-kasing ang Ginoo mag-control niya na. Tuguti ang every obedience, and every responsibility, and every integrity, and every diligence. Only the Lord can give you that. Hindi mo makaya kung ikaw lang. Doon sa Diyos. Ayaw, pasada o kabukaton, ihatag sa Diyos. Ayaw tugutig soon ka magproblema ka sa mga utang na naaring kalimutan na always remember this word is not our home. Mula ba na ka dali? Muagya ka dali. Naay mga great things na napaabot sa imo. Naay mga butang na nindot imong masabtan na mas importante pa sa mga butang aning kalimutan na. And I believe today is klaro pa nato. Now we need to be a good and faithful steward. Yes, usahay ta, piyas na ta. Yes, usahay na yung mga butang na failure ta. Ayaw na nabaliki. Kung na mga butang na failure ta, isipag pag-ayaw, ayaw na nabaliki. Ayaw tututi na ang imong kinabuhi, mag-stay niya. I-give up na, i-surrender na sa Ginoo. O ihatag ka lang sa Diyos. Na-i-believe, pili ka lugi. Imo na buhaton kang mabuntag. The Lord is always waiting for us. Maybe nalayo ta, maybe may problema ta, but Lord is waiting always for us. I give you a minute to pray. And after this,
I will close in prayer. Kamuta na ako mag-close in prayer this morning. Para mabuntag. Our Heavenly Lord, we come to you this morning. Lord, sabta na mo usahay wickedness, wrathfulness sa mga butang na mo. Kaya amo lang gina-focus on God kung unsay na we are so very selfish Christian. But Lord, hope this morning na sabta na mo, but we have a responsibility. Dahil mga butang na dapat ang tumanon, may mga butang, Lord, na dapat ang nag-aag importansya. Lord, help us to be diligent. Help us, God, to stand on integrity, Lord. Na di mo matandog, mubarog mi, whatever, kung sa may mga circumstances, whatever, o sa problema ng Lord. Amo kining hatag diya sa inyo. Lord, wala ko malo kung sa posibleng matabo sa ugma. We don't know what will be happen tomorrow, maybe tomorrow, mao na ang time, balik ka, or maybe tomorrow, main na mong kinabuhi. But thank God na ay langit, prepare, paabot na mo. Salamat, Lord, in heaven, preparing for us, Lord. Salamat tayo sa kanang area. Lord, salamat sa mga pusat. Thank you, Brother Robbie. Speaking to us this morning. Salamat po sa inyong tulong. It will challenge us, Lord. Hindi mo give up. Hindi mo surrender. Whatever problems you have, whatever kung sa may kinahanglan mo, Lord, pagpabilin mo hangtod sa inyong pagbalik. Lord, gamitan ang inyong mga tagusa, Lord. Hindi na mga young people na mo, mga adults, na natin, Lord, naluhod. Whatever commitment you have, whatever kung sa man ilang offer ka ng buntag, Lord, ikaw mag-glorify na, ikaw magkakaibayaan na. Lord, once again, we put everything in your hands today. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen and amen.